أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa fiqh. Sa mga gustong sumubaybay, nakuha na po natin sa fiqh 1, yung tinatawag na mga klase ng tubig. Sa fiqh 2 naman, ibang mga lalagyan na pinapahintulutan at hindi pinapahintulutan na gamitin sa paglilinis. At ito yung pangatlong fiqh natin. At ito po ay inshallah series. Katulad po ng Aqidah na series, ganito rin sa fiqh na kukunin natin na series inshallah. Nawa ay patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating paksa ngayon ay patungkol po sa mga ipinagbabawal sa isang taong walang hudu. Ibig sabihin, nasira ang hudu ng isang tao at hindi siya nakapagsagawa ng hudu. Ano ang ipinagbabawal sa kanya? Ganun din kapag ang tao ay nasa kalagayan niyang tinatawag na junub. Ano ibig sabihin ng junub? Ang junub ay yung tao na sumiping sa asawa at lumabas sa kanya yung semelya, o kaya ay sinadya niyang lumabas ang semelya, o kaya ay nanaginip siya at pagising niya ay nakita niya na mayroong semelya sa kanyang damit. Yan ay tinatawag na nasa kalagayan ng junub. Ganon din sa mga pinagbabawal sa babaeng may regla at ganon din sa babae na bagong panganak pa lamang na meron pa siyang tinatawag na dugo. Ang pinakauna na mga bagay na ipinagbabawal sa dalawa o sa tatlong ito. Ang mga bagay nito ay ipinagbabawal sa tatlong ito. Una, walang hudu. Kapag tayo ay walang hudu, ito ay pinagbabawal. O ikaw ay nasa kalagayan ng junub, o ikaw ay may regla, o kaya ay bagong panganak. Una ay ang paghawak ng Quran. Ang paghawak ng Quran. Ang paghawak ng Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun, na ayon sa mga mufassirun na kanilang sinabi, na kabilang ito sa dalil o katibayan na ipinagbabawal ang paghawak ng Quran maliban sa sila na mga malilinis. Sabi dito, la yamassuhu illa, hindi narapat na hawakan ang banal na Quran illa al-mutahharun, maliban sa silang mga malilinis. Ganun din sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na la yamassu al-mushafu illa tahir. La yamassu al-mushaf illa tahir. Hindi na rapat na hawakan ang mushaf, ang Quran, maliban sa silang malinis. So kapag tayo ay walang hudu, o kaya tayo ay nasa kalagayan ng junub, o kaya tayo ay nasa kalagayan ng tinatawag na yung sa babae sa may regla bago panganak, ay hindi po pinapahintulutan sa atin na hawakan ang banal na Quran. Ito po ang paghawak. Paghawak. Okay. Yan ang pinakauna. Okay. Doon naman sa tinatawag na kung meron tayong cellphone, syempre ayan ay nasa memory, meron tayong, lahat tayo may cellphone. Kung may Quran doon, ay ito po ay pinapahintulutan dahil ito ay hindi yung mismong Quran, kundi ito ay memory lamang. Katulad ng sa ulo natin ng Fatiha, nasa isip natin. Nakikita ba natin ang Surat al-Fatiha? Ito ay nasa memorya natin. Kahit tayo pumunta ng CR o tayo ay junub, nandiyan yan sa isipan natin. Yan ay tinatawag na katulad yan na sinabi ng mga ulama ng nasa memorya ng tinatawag ng cellphone. Maliban lamang kung bubuksan mo. Hindi mo bubuksan dapat. Hindi mo siya bubuksan sa loob ng CR sa kasi makikita ang Quran. Pero yan ay tinatawag na kapag nasa loob ng cellphone, halimbawa yung buong Quran nasa cellphone, ay wala pong problema doon. Kahit hawakan natin ang cellphone. Dahil hindi po yan matatawag na Quran. Bagkus yan ay nasa memorya lamang. Okay? Malinaw po ang bagay na yan. Una ay ang tinatawag na paghawak ng Quran. Ang paghawak ng Quran. Okay. Pangalawang bagay na ipinagbabawal sa sila ng mga walang hudu
saka sa junub, at saka sa may regla, at saka bago panganak, ay yung tinatawag na as-salah, ang pagdarasal. Ito man ay sunna o ito man ay obligado na salah. Ang salah ay pinagbawal sa isang tinatawag na walang hudu, junub, at saka sa babaeng bagong panganak, at saka sa regla. Ang dua, wala pong problema doon. Kahit sino pwede magdua, pwede manalangin. Okay, wala po problema dun. Ang pinag-usapan natin dito ay yung salah, yung Allahu Akbar, yung pagdarasal na salah. Okay? Malinaw po 'yan. Ang pagkakaiba lang nung tinatawag na walang hudu ay maghudu siya, magsasala siya. Kapag naman ang tao ay mayroong tinatawag na kalagayan ng junub, anong gagawin niya? Siya ay maliligo, Siya ay maliligo. Okay? Para siya ay magsala. Ang tinatawag na may regla ay hindi na obligado sa kanila ang magsala. Hindi na obligado sa kanila na magsala at hindi sila tinatawag na magbabayad sa sala. Hindi sila magbabayad sa sala. Ganun din, upang mahawakan natin ang Quran, ay yung walang hudu ay magsagawa ng hudu. Yung junub ay kailangan maligo. Yung sa may regla naman ay hanggang hindi pa tinatawag na hanggang hindi pa nawawala ang kanyang regla, ay hindi pa pinapahintulutan sa kanya na humawak ng Quran. Ganun din ang bago panganak, hanggang hindi mawala sa kanya ang kanyang tinatawag na dugo. Ngayon, dito tayo sa sala. Ang sala ay ipinagbabawal. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Muslim na hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sala kapag ang isang tao hindi malinis. Sinabi din sa hadith, la yaqbalu Allahu salatan man ahdatha hatta yatawadda. Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sala ng isang tao na wala ang kanyang hudu, maliban lamang na siya ay magsagawa ng hudu. Okay, nakuha natin. Ang pagkakaiba lamang, gaya na sinabi natin, ay ang walang hudu, magsasagawa ng hudu at magsasala. Ang kalagayan ng junub, maliligo siya, pagkatapos ay siya ay magsasala. Ang may regla at ganoon din ang mga bagong panganak na may dugo pa, ay sila ay hindi na magsasala at hindi rin sila magbabayad. Nakuha natin yung pagkakaiba? Okay. Pangatlong bagay ay yung tawaf. Ang tawaf ay ang pag-ikot sa Kaaba. Ang tawaf ay ang pag-ikot sa Kaaba. Yun ang ipinagbawal. Ang sa'i ay pwede, ang tawaf ay hindi pwede. Okay? Sa tinatawag na junub, at saka sa may regla, at saka sa tinatawag na walang wudu. Okay. Ngayon, dito, at-tawafu bil bayti salah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Ang tawaf ay parang salah, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit dito ay pinahintulutan ang pagsasalita. So dito kaya ipinagbawal ang tawaf. Ang tawaf ay pinagbawal sa walang hudu, ipinagbawal sa junub, ipinagbawal sa may regla, at ganoon din sa bagong panganak. Okay? Yan ay pinagbawal sa kanila. Maliban sa sinabi ng mga ulama na merong ibang mga ulama na pinahintulutan nila kapag wala ng paraan, aalis na yung eroplano, nag-hajj kayo, hindi ka nakapagtawaf ng tawaful wida o tawaful hajj at wala ng ibang paraan. Hindi mo kayang bumalik sa Saudi Arabia. Wala ng ibang paraan. May mga ibang ulama na kanilang sinabi na magsusuot ang tao ng bagay na para mapigilan ng dugo at siya ay tinatawag na magtatawaf. Mayroong mga ibang ulama, hindi natin sinasabi na kaya nga khilaf ito eh. May mga ibang ulama na ito pinahintulutan nila kung ito ay kinakailangan talaga. Sa sitwasyon na ang tao ay maaaring hindi na siya makabalik dito, hindi siya pwedeng maghintay dahil paalis na yung eroplano, wala siyang ibang choice. So yan ay pinahintulutan ng ibang mga ulama kung ito ay kinakailangan talaga. Okay. Nakuha natin yun. Sa may regla naman, kabilang sa mga ipinagbabawal sa kanya habang may regla, ay yung tinatawag na pag-aayuno. Hindi pwede na mag-ayuno ang babaeng may regla, kabilang yan. Ang may regla lang. Pero ang junub, sa umaga, halimbawa bago mag-fajr, kay junub siya, pwede siya mag-ayuno at pagkatapos niya kumain, saka siya magsala. Ganun din ang walang hudu, walang problema na siya ay tinatawag na mag-ayuno. Pero ang may regla ay hindi siya pwedeng mag-ayuno
kahit obligado o sunna. Pero kapag ito ay sa buwan na obligado, buwan ng Ramadan, ay hindi siya mag-aayuno, pero kinakailangan na siya ay magbayad. Kung may maiwan tayo na 2 araw, 3 araw, 7 araw, halimbawa sa regla, 7 araw. So yan ay obligasyon natin na bayaran pagkatapos ng Ramadan. Ganun din ang pakikipagtalik sa asawa, hindi pinapahintulutan sa isang may regla. Ganun din sa mga kalalakihan, dapat alam nila yan, na kapag ang babae may regla ay hindi pinapahintulutan ang pakikipagtalik. Pero magtabi ang mag-asawa, walang problema doon. Ang maglambing-lambing, walang problema doon. Ang pinagbawal ay ang pagtatalik. Okay, ngayon, malino yun, no? Sa 3. Ngayon, dito naman tayo ipinagbawal itong mga bagay na babanggitin natin ay ipinagbawal sa sa junub. Ano yung junub kanina sinabi natin? Yung taong lumabas sa kanya ang semelya. At saka yung may regla. Kasama yun sa ito ay pinapahintulutan sa tinatawag na walang hudu. Pinapahintulutan sa walang hudu, pero hindi pinapahintulutan sa junub at saka sa babaeng may regla at saka bagong panganak. Okay. Una ay sinabi dito ay pinagbabawal sa junub at pinagbabawal sa may which is ito ay khilaf sa iba, no, sa yung pagbabasa ng Quran. Ang pagbabasa ng Quran ay pinapahintulutan sa walang hudu. Ibig sabihin, wala kang hudu, pwede mong yung sa ulo mo ay basahin mo, o kaya sa cellphone ay pwede kang magbasa dahil hindi yan matatawag na na Quran mismo siya. O kaya tinatawag na nakasulat, pwede mong basahin, o yung sa ulo mo pwede mong basahin kapag wala kang hudu. Pero sunna po, mas mainam na tayo ay nakahudu. Pero ang junub, paliwanag natin kanina, ang junub ay hindi pwede magbasa ng Quran. Kailangan na siya ay maligo pagkatapos saka siya magbasa ng Quran. At yung tinatawag na may regla naman at saka bagong panganak ay, ang sabi ng mga ulama dito, nagkaroon ng khilaf. Pwede ba sila magbasa ng Quran o hindi? Ang ibang mga ulama, pinahintulutan nila kung kinakailangan. Ang ibang mga ulama naman ay sinabi nila na ito ay hindi pinapahintulutan. Okay? Kabilang sa sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah na kung ang isang may regla ay siya ay tinatawag na maaari makalimutan niya ang Quran, ay mas mainam o pwede sa kanya na basahin niya ang Quran kahit na siya ay mayroong tinatawag na regla. Pero paalala, yan ay usapin na pagbabasa ng Quran, hindi po ang paghawak ng Quran. Ang paghawak ng Quran, ipinagbawal po sa 3. Sa walang hudu, sa junub, at saka sa babae na may regla, at saka sa bagong panganak na may dugo pa. Okay? Ang paghawak. Pero ang pagbasa, pinag-usapan natin dito, pagbabasa ng Quran ay pinapahintulutan sa walang hudu, ngunit hindi pwedeng humawak. Sa junub naman ay pinagbabawal sa kanya ang paghawak at saka yung pagbabasa. Sa mayroong regla naman at saka sa babae na may bagong panganak ay gaya sinabi natin na khilaf ang mga ulama dito, may nagpahintulot at mayroon ding hindi nagpahintulot. Kung ito ay kinakailangan, halimbawa teacher, inshallah, kung ito kinakailangan ay pinapahintulutan sa kanila. Ganon din na kung baka makalimutan niya, yung mga sa ulo niya ay pwede niyang basahin. Pero hindi siya ahawak ng Quran. Ganon din na ipinagbawal din sa isang junub at saka sa may babaeng may regla at saka doon sa bagong panganak ang pananatili sa masjid. Ang pinapahintulutan na manatili sa masjid ay ang walang hudu, pwede sa kanya. Ang walang hudu ay pwede sa kanya. Pero kapag junub ang tao, nakuha natin kanina, o kaya may regla, o kaya ay yung tinatawag na bagong panganak na may dugo pa siya, sila ay hindi pinapahintulutan na manatili sa masjid. Okay? Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dito sinabi ng Allah na huwag kayong lumapit sa masjid. Huwag kayong lumapit sa masjid. Ito yung hindi pa ipinagbabawal yung kasi ang pagbabawal ng pag-inom ng alak ay step by step yun. Una, may kabutihan, pero mas ang may dudulot ito na masama ay mas marami. Pagkatapos ay ipinagbawal sa tinatawag na sa sala,
pagkatapos ay pinagbawal na lahat. So yan ay step by step ipinagbawal. At dito sinabi dito na wala junuban. Huwag kayong lumapit yung mga junuba, yung mga junub. Kasama dyan yung may regla at saka yung tinatawag na bagong panganak dahil may dugo pa siya dito, may dugo pa siya doon. Illa abiri sabil, maliban sa siya ay dadaan. So pinapahintulutan na dumaan sa masjid, kahit sa loob ng masjid dumaan lang siya, pero dadaan, hindi siya mananatili. Hindi siya mananatili. Sa ibang hadith, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la uhillu al-masjida li haidin wala junub. Hindi ko pinapahintulutan na manatili ang mga tao, ang mga junub at saka sila, yung mga babae na may regla at saka yung bagong panganak na manatili sila sa masjid. Yan ay sa hadith ni Rawahu Abu Dawud, si Imam Abu Dawud. So malinaw po yan na pinapahintulutan lamang sa isang walang hudu, pero kapag ang tao ay sa kalagayan ng junub, sa kalagayan ng regla, kalagayan din ng tinatawag na bagong panganak ay sila ay hindi pinapahintulutan na manatili sa masjid. Kaya po sa araw ng Eid, ang pinakasunna ay dito isasala sa labas ng masjid para makapunta yung mga babae na bagong panganak o kaya yung mga nasa kalagayan ng tinatawag na nasa kalagayan ng haid o may regla. Pero ang junub ay kunti lang naman, maliligo lang naman, wala nang ano doon. Okay? Yan ay kabilang sa mga bagay patungkol sa ipinagbabawal sa tinatawag na nasa kalagayan ng hudu, nasa kalagayan ng junub at kalagayan ng tinatawag na mayroong tinatawag na regla at saka bagong panganak. So ang hudu, ang taong walang hudu ay siya ay magsasagawa lamang ng hudu para magawa niya ang mga bagay na yan. Ang junub, lalaki babae, para magawa niya yan, ay kinakailangan na siya ay maligo. Pamamaraan ng paliligo, pwede pong maligo na diretsong basain ang buong katawan. Siyempre, kailangan linisin ang masilang bahagi ng katawan, tapos maligo ng buong katawan na mayroong intensyon na ito ay paglilinis, obligadong paglilinis sa junub. Yan ay pwede na. Ganun din, mayroong ibang sunna na magsasagawa ang tao ng hudu. Siyempre, una, lilinisin ang masilang bahagi ng katawan, pagkatapos magsagawa ng kumpletong hudu, pagkatapos ay maligo. Yan ang pinakamainam. Yan ang pinakamainam na paliligo sa junub. Ganun din ang babaeng may regla at saka bagong panganak, katulad yan ng junub. Kapag tapos na yung dugo niya, yung sa bagong panganak at saka may regla, ay sila ay maglilinis ng masilang bahagi ng katawan, at sila ay maliligo. At kaya nabanggit natin na pinakamainam na sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay una ay yung tinatawag na maglinis ng masilang bahagi ng katawan, pagkatapos magsagawa ng kumpletong wudu, pagkatapos ay maligo. Unahin ng kanan at ito ay maligo, pagkatapos ay yun ang tinatawag na kumpletong paghuhudo, na obligadong paghuhudo. Kailangan pa bang maghudo uli, magsagawa ng hudu muli? Kapag obligado po na paliligo ay hindi na obligado na magsagawa. Kapag tapos maligo na obligadong paliligo, hindi na obligado na ikaw ay magsagawa ng hudu. Sapat na yan. Pero yung naligo ka na normal na paliligo, nahati po ang mga ulama dyan, at ang ibang mga ulama, kanilang sinabi na kung intensyon mo ay kasama doon ng hudu, inshallah ay papasok doon. Yun ang ibang mga pananaw ng ating mga ulama. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawagati pa lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, subaybayin po natin ang iba pang mga lecture natin about sa fiqh dahil ito ay kabilang sa pamumuhay natin, pang araw-araw na pamumuhay natin. Nawa, gati pa lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.